Nakakabingi ang tunog ng mga sasakyang dumadaan sa ibabaw ng flyover. Ngunit sa ilalim nito, may isang mundong tila nakalimutan na ng panahon. Ako, si Sir Ben, isang guro sa pampublikong paaralan. Akala ko sapat na ang makita ang aking mga estudyante sa loob ng 4 na sulok ng silid-aralan upang masabing kilala ko na sila. Mali pala ako. Isang hapon habang naglalakad ako pa uwi, nahulog ang aking ballpen malapit sa isang tumpok ng mga lumang karton. Sa aking pagyuko, doon ko siya nakita. Si Anton. Nakasuot pa siya ng kanyang kupas at may mantyang uniforme. Hindi siya naglalaro, hindi siya namamalimos. Nakadapa siya sa isang pirasong sako. Seryosong nagsusulat sa isang notebook na halos wala ng espasyo ang mga pahina. Ang tanging ilaw niya, ang aandap-andap na liwanag mula sa poste ng kuryente sa kalsada. Anton! Tawag ko. Nagulat ang bata. Mabilis niyang tinago ang kanyang notebook sa likuran niya. Tila nahihiya na makita ko yung kanyang bahay. Sir Ben, pasensya na po. Nag-aaral lang po ako para sa quiz natin bukas. Tugon niya habang pilit nang ngumingiti. Kahit baka sa kanyang mga mata, ang matinding pagod at gutom. Doon ko napagtanto, ang batang pinakamagaling sa aking klase. Ang batang laging may sagot sa math at science ay dito pala humihiga pagkatapos ng eskwela. Walang kama, walang maayos na hapagkainan. Tanging ang ingay ng lungsod at ang alikabok ng kalsada ang kanyang kasama. Sa bawat ubo niya dahil sa usok, nakita ko ang bagsik ng kahirapan. Pero sa bawat salitang sinusulat niya, nakita ko ang isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Hindi hadlang ang kawalan ng bubong para mangarap ng abot langit. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang imahe ni Anton na nakadapa sa sako. Kinabukasan sa eskwelahan, pinagmamasdan ko siya ng maigi. Maaga siyang pumasok, pero napapansin kong namumutla siya at tila nanginginig ang mga kamay habang humahawak ng lapis. Noong break time, imbes na pumunta sa kantin, nanatili siya sa loob ng silid-aralan. Nilapitan ko siya at inabutan ng tinapay. Salamat po, sir. Mahina niyang sabi. Pero hindi niya to kinain agad. Maingat niyang binalot ang tinapay sa isang tissue at itinago sa loob ng kanyang bag. Bakit hindi mo pa kainin, Anton? Mukhang gutom ka na. Tanong ko. Yumuko siya at ang sabi niya, para po to sa kapatid ko, sir. Si Nene. May sakit po kasi siya sa ilalim ng tulay. Wala po kaming pambili ng gamot. Kaya kahit pagkain man lang sana may uwi ko. Doon ay tuluyang bumuhos ang katotohanan. Nalaman ko na ang mga magulang ni Anton ay pumanaw na sa isang aksidente 2 taon na ang nakaraan. Siya na ang tumatayong magulang sa kanyang 6 na taong gulang na kapatid. Bago pumasok sa paaralan sa umaga, nagtitinda muna siya ng basahan sa highway. Pagkatapos ng klase,
Naghahanap siya ng mga plastic at lata na maibebenta sa junk shop. Sir, pangarap ko pong maging doktor. Sabi niya habang nakatitig sa kanyang mga palad na puno ng kalyo. Para wala na pong batang kailangang mamatay dahil lang walang pambili ng gamot. Wika pa niya. Sa bawat salita niya, parang may kung anong sumasakal sa puso ko. Isang batang dapat ay naglalaro, ngunit pinipiga ng tadhana. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa huling piraso ng pamilyang natitira sa kanya. Ngunit ang mas matindi pang pagsubok ay darating. Isang gabi na susubok sa tatag ng kanyang pananampalataya. Mabilis na nagdilim ang langit ng hapon na yon. Ang hangin kanina ay mainit, biglang naging malamig at mapanghamon. Bilang guro, ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ng aking mga estudyante. Ngunit isa lang ang mukhang pumapasok sa isip ko. Si Anton. Habang bumubuhos ang napakalakas na ulan, hindi ko matiis na hindi dumaan sa ilalim ng tulay. Pagdating ko doon, ang dating tuyong sako at karton ay palutang-lutang sa baha. Ang ingay ng ulan sa itaas ng kalsada ay parang dagundong ng kanyon. Doon ko nakita si Anton, basang-basa. Nakayakap siya sa kanyang maliit na kapatid na si Nene. Sa isang sulok na hindi pa masyadong inaabot ng tubig, ang kanyang isang kamay ay pilit na itinataas ang kanyang tanging kayamanan, ang kanyang bag na puno ng libro at notebook. Sir, yung mga libro ko po, mababasa. Wika niya. Umiiyak, hindi dahil sa giniginaw siya, kundi dahil natatakot siyang masira ang tanging sandata niya para makaalis sa lugar na yon. Halika na, Anton. Delikado na rito. At hinila ko siya. Paano po si Nene? Sir, mainit na mainit po siya. Wika naman niya. Sa gitna ng ulan, binuhat ko ang nangihinang si Nene. Si Anton naman ay mahigpit na nakakapit sa aking laylayan habang pasan ko ang basang bag. At sa sandaling yon, nakita ko ang bagsik ng kalikasan laban sa mga walang masisilungan. Ang tulay na nagsisilbi nilang bubong ay naging isang malamig at mapanganib na lungsod ng baha. Dinala ko sila sa isang maliit na klinika. Habang tinitingnan ng doktor si Nene, nakita ko si Anton sa labas ng pinto, nanginginig sa ginaw. Pero ang tanging ginagawa ay ang maingat na pagpapatuyo sa bawat pahina ng kanyang notebook gamit ang kanyang sariling damit. Matapos ang gabing yon sa klinika, hindi ko na kayang manahimik lang. Habang pinagmamasdan ko si Anton na natutulog sa silya ng ospital, mahigpit pa ring yakap yung kanyang basang bag. Napagtanto ko na ang isang guro ay hindi lang dapat nagtuturo ng leksyon. Dapat din siyang maging boses ng mga walang tinig. Kumuha ako ng larawan ng kanyang mga notebook na pinapatuyo sa ilalim ng electric fan. Isinulat ko ang kanyang kwento sa social media. Hindi ko inakalang sa loob lang ng ilang oras, ang post ko ay magiging paraan
na parang apoy na kumalat sa tuyong damo. Sir Ben, paano po kami makakatulong? Saan po namin pwedeng ipadala yung mga damit at gamot? Gusto naming pag-aralin si Anton. Ang mga mensaheng natatanggap ko. Ang mga mensaheng ito ay hindi lang mula sa mga estranghero. Ang aking mga kapwa guro sa paaralan ay nagsimulang mag-ambagan. Ang mga magulang ng ibang estudyante na dati ay walang pakialam kay Anton, ngayon ay may bitbit ng mainit na pagkain para sa magkapatid. Isang hapon habang nagpapagaling si Nene, dumating ang isang grupo ng mga alumni ng aming paaralan. May dala silang mga bagong uniforme, sapatos at isang munting sorpresa. Isang pansamantalang matutuluyan sa isang dormitoryo malapit sa eskwelahan. Sir, tawag ni Anton sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Bakit po nila to ginagawa? Hindi naman po nila ako kakilala. Wika pa ni Anton. Ngumiti ako. Hinawakan ng kanyang balikat at ang sabi ko, Anton, hindi mo kailangang kilalanin ang lahat para tulungan sila. Nakita nila ang iyong pagsisikap, ang iyong pangarap, ang nagbukas ng kanilang mga puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang isang tunay na ngiti sa mukha ng bata. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting may halong pag-asa. Ngunit sa gitna ng tulong na to, isang malaking hamon pa rin ang kailangang harapin ni Anton. Ang pagpili sa pagitan ng kanyang pag-aaral at ang pag-aalaga sa kanyang kapatid. Habang unti-unting bumabangon ang magkapatid sa tulong ng mga donasyon, isang malaking balita ang dumating. Isang kilalang foundation ang nag-alok kay Anton ng isang full scholarship sa isang prestihiyosong private school sa Maynila. May kasama tong libreng tirahan, pagkain, at pati na rin ang pagpapa-ospital kay Nene. Ngunit may isang mabigat na kondisyon. Kailangan tumira ni Anton sa dormitoryo ng paaralan sa Maynila. Habang si Nene naman ay dadalahin sa isang pasilidad para sa mga batang nangangailangan ng medikal na atensyon sa kabilang lungsod. Magkahiwalay sila. Nakita ko ang kalituhan sa mga mata ni Anton. Noong hapon na yon, habang nakaupo kami sa bench ng ospital, tinanong ko siya, Anton, ito na yung pagkakataon mong maging doktor. Anong nasa isip mo? Yumuko siya at hinawakan ng kamay ng kanyang kapatid na mahimbing na natutulog. Sir, simula po nung mawala yung mga magulang namin, ako na lang yung katuwang ni Nene. Paano po kung hanapin niya ako? Paano po kung matakot siya? Pero Anton, kung hindi mo kukunin to, baka bumalik kayo sa ilalim ng tulay kapag naubos yung mga donasyon. Ito yung susi mo para tuluyan siyang mailigtas sa hirap. Paalala ko sa kanya. Buong gabi itong pinag-isipan ni Anton. Kinabukasan, pumasok siya sa aking silid-aralan na may dalang isang lumang sobre. Akala ko'y tatanggihan niyang scholarship dahil sa takot na mawalay kay Nene. Sir Ben, kausap ko po si Nene kanina, sabi niya, Kuya, gusto ko maging teacher gaya ni Sir Ben.
Doon ko po na-realize na kung hindi ko po aayusin yung buhay ko ngayon, pati po mga pangarap niya mawawala. Nagdesisyon si Anton. Tatanggapin niya ang hamon, hindi dahil gusto niyang iwan ng kapatid, kundi dahil ito yung tanging paraan para mabigyan sila ng tunay na tahanan sa hinaharap. Sa huling pagkakataon bago ang pag-alis, nagbalik kami sa ilalim ng tulay para kunin yung mga huling gamit nila. Ang mga basang notebook na ngayon ay tuyo at puno ng mga pangarap na malapit ng magkatotoo. Lumipas ang 10 taon, ang kalsadang dati ay puno ng alikabok at ingay na tila hindi nagbago. Ngunit ang mga taong dumadaan dito ay may kani-kaniyang kwento na. Ako, narito pa rin ako. Tumatanda na sa serbisyo, ngunit ang puso ko ay nananatiling sariwa dahil sa isang balitang natanggap ko nitong umaga. Isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng aming paaralan. Bumaba ang isang binatang matikas, nakasuot ng malinis na puting coat. Sa kanyang tabi ay isang dalagang nakasuot ng uniforme ng kolehiyo. Si Nene, na ngayon ay kumukuha na ng kursong edukasyon. At ang binata, si Dr. Anton. Sir Ben, tawag niya. Sabay yakap sa akin ng mahigpit. Narito na po ako ngayon gaya ng pangako ko. Hindi ko mapigilang maiyak. Ang batang dating nakadapa sa sako sa ilalim ng tulay. Ang batang tanging gamit ay basang notebook at kupas na lapis. Ngayon ay isa ng ganap na doktor. At hindi lang basta doktor. Siya ang nagtatag ng isang foundation na nagbibigay ng libreng gamot at tutorial para sa mga batang lansangan. Bago kami pumasok sa loob ng paaralan para sa kanyang speech bilang panauhing pandangal, hiniling ni Anton na dumaan muna kami sa ilalim ng tulay. Tumayo kami sa eksaktong pwesto kung saan ko siya unang nakita. Wala na yung kanyang mga karton, wala na yung kanyang sako, ngunit ang alaala ng hirap ay naroon pa rin. Sir, dati, ang tingala ko sa tulay na to, isang pader na humaharang sa langit. Pero dahil sa tulong nyo at sa mga taong nagbukas ng puso, naging tulay ito para maabot ko yung aking mga pangarap. Sabi ni Anton habang nakatingala sa mga sasakyang dumadaan sa itaas. Sa harap ng mga estudyante, binuksan ni Anton ang kanyang lumang bag. Ang basang bag na iniligtas niya sa baha noon. Inilabas niya ang lumang notebook na may mga mantsa ng tubig at putik. At ang wika niya sa mga bata. Huwag kayong susuko. Dahil ang tunay na talino ay wala sa ganda ng paaralan, kundi sa tibay ng loob na lumaban, kahit ang mundo ay tila nakatalikod sa inyo. Sa hapon na yun, ang ilalim ng tulay ay hindi na simbolo ng kahirapan. Ito ay naging simbolo ng pagsisikap, pag-asa, at ng katotohanang kapag ang tao ay nagtulungan, walang batang may iwan sa dilim. Ang tulay na dati nagtatago sa iyo sa dilim ay maaari ring maging tuntungan mo patungo sa liwanag. Sir Ben. Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.